Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang pangangatwiran at pagpapakahulugan. Pangangatwiran. Ang sining ng pangangatwiran ay isang pagpapahayag na may layunin na masubukan ang katatagan at katayuan ng isipan o talinong taglay ng isang tao. Isa sa mga sangkap na mabisang pangangatwiran ang proposisyon. Ito ay pahayag na maaaring sang-ayunan at maaari ring tutulan kaya't dapat talagang mangatwirang. Narito ang isang halimbawa ng isang proposisyon. Isang magandang solusyon ba ang paggamit ng solar at wind energy upang mabawasan ang polusyon? Ginagamit din ang alternatibong solusyon sa pagbuo ng pangangatwiran. Nagbibigay ito ng mungkahi o pahiwatig na gawin ang isang tiyak na hakbang kapalit ng isa pa. Narito ang mga salita o parirala na ginagamit sa pagbibigay ng alternatibong solusyon. Makabubuti siguro. Higit na mainam. Ganito ang dapat gawin. Kailangan. Una mong dapat gawin. Makabubuting makatutulong ng malaki. Dapat ay ganito. Mga halimbawa. Una, makabubuti siguro ang pag-aaral ng iba't ibang wika upang mas mapadali ang pakikipag-usap sa ibang tao. Pangalawa, higit na mainam kung magtutulungan ang lahat upang mas mabilis na malutas ang mga suliranin sa komunidad. Pangatlo, ganito ang dapat gawin upang mapabuti ang ating kalikasan. Bawasan ang paggamit ng plastik at magtanim ng mga puno. Pang-apat, kailangan nating maging responsable sa ating mga aksyon upang mapanatili ang kaayusan sa ating paligid. Panlima, una mong dapat gawin ay alamin ang mga sanhi ng problema bago maghanap ng solusyon. Pang-anim, makabubuting magkaroon ng regular na pagpupulong ang mga miyembro ng barangay upang mapag-usapan ang mga hakbang para sa kaunlaran. Pang-pito, makatutulong ng malaki ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon sa mga tao upang sila'y makapagdesisyon ng tama sa mga isyu ng bayan. At panghuli, dapat ay ganito ang proseso. Suriin ang mga posibilidad at pagkatapos ay gumawa ng plano ng aksyon para sa pagpapatupad. Pagpapakahulugan. Maraming paraan ng pagpapakahulugan. Maaaring gamitin ang denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan. Ang kahulugang denotatibo ay ang literal na kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Habang ang konotatibo ay tumutukoy sa ekstrang kahulugan na ikinakabit sa isang salita depende sa intensyon o agenda ng nagsasalita o sumusulat. Ito ay may mas mataas at mas malalim na kahulugan ng salita. Halimbawa, pusang itim, denotasyon, uri ng hayop na nangangalmot, kulay itim at ngumingiyaw. Konotasyon, nagbabadya ng kamalasan o kamatayan. Kamay na bakal, denotasyon, bakal ang kamay, konotasyon, paghihigpit. Kasing kahulugan. Ginagamit din ang pagbibigay ng kasing kahulugan at kasulungat na kahulugan upang mabigyan ng linaw ang malalalim na salita na ginagamit sa teksto o akda. Ang kasing kahulugan ay dalawang magkaibang salita na pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin. Halimbawa, maganda, ibig sabihin ay marikit, mabango, na kasing kahulugan ay masamyo o mahalimuyak. Kasalungat. Ang kasalungat na kahulugan ay kabaliktaran ng isinasaad ng salita. Halimbawa, maganda, pangit, mabango, mabaho, maamoy, o masangsang.